Magandang umaga po sa bawat isa. Bago po tayo magsimula sa panalangin, samahan niyo po akong pakinggan at basahin ang sinasabi sa mga awit 96:1, chapter 1 hanggang 6 po. Purihin natin si Yahweh, awitan ng bagong awit. Purihin natin si Yahweh, lahat ng nasa daigdig. Awitan natin si Yahweh, ngalan niya ay sambahin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na si Yahweh ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Verse 4, si Yahweh ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sinumang Diyos, siya'y dapat na igalang. Ang Diyos ng sanlibutan, pawang mga Diyos-Diyosan, si Yahweh lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Verse 6, siya'y puspos ng karangalan at ng kaluwalhatian, ang lakas niya at kagandahan ay sa templo mamamasdan. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos amang nasa langit, Panginoon, isang magandang umaga po ang bati namin sa iyo. Maraming salamat, Lord, dahil muli binigyan mo kami ng pagkakataon masamba ka at tinawag mo kami upang sumamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan, Lord God. Salamat, Panginoon, dahil muli binigyan mo kami ng isang magandang araw ngayong araw na ito. At salamat, Panginoon, dahil patuloy naming nararanasan ng walang hanggang pag-ibig mo sa bawat isa sa amin na naririto, Lord God. Panginoon, sa mga oras na ito, kami po ay dumudulog sa iyo, lumalapit sa iyo, Panginoon, at aming dinadalangin sa liksikin mo po ang aming mga puso, Lord God, ang aming mga isip. Kung meron ka pong nakikitang kasalanan na aming nagawa laban sa iyo, sadyaman po ito o hindi, Lord God, ito po ay aming hinihingi ng kapatawaran sa iyo at minsan pa aming dalangin, bigyan mo kami ng kakayahan na sambahin ka sa paraang nais mo, sa paraang gusto mo, Lord God. Bigyan mo po kami ng pagkakataon na makalapit sa iyo dyan sa trono mo sa langit, Lord God. Dalangin din po namin ngayong umagang ito, basbasan mo po ang aming pagsamba sa iyo, Lord God. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang patuloy na mapupurihan at madakila sa buhay namin, Panginoon. Dinadalangin din po namin, Panginoon, ngayong umagang ito ang aming praise and worship team. Sa kanilang pangunguna sa aming pag-aawitan, Panginoon, puspusin mo po ng iyong Espiritu ang bawat isa, Lord Jesus. Dalangin po namin na ikaw ay aming madakila, ikaw ay aming mapangiti, ikaw ay aming masamba, Panginoon. Dalangin din po namin yung mensaheng aming mapapakinggan sa umagang ito. Tunay nga, ikaw po ang siyang mangusap sa bawat isa at ang aming mapapakinggan ay maibaon namin sa panibagong linggong aming kaharapin, Panginoon. Patuloy na aming dalangin na ikaw ay mapapurihan, ikaw ay maitaas, ikaw ang madakila sa buhay namin, Lord God. Ito lamang po ang aming samot, ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Kasama ko kayo, sa Diyos umibig. Kainin ang pagmasdan ng kanyang tanawin, na Diyos ang pinupuri natin. O ako'y masaya pagkasama ko kayo, tanging sa Diyos ay umiibig. Tayo po ay umikot at kamayan po natin ang ating mga kapurihan at maligid po natin ng isang magandang umaga. Sa Diyos umiibig, ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig, kain ang pagmasdan ng kanyang tanawin, na Diyos ang pinupuri natin. O ako'y masaya pagkasama ko kayo, tanging sa Diyos ay umiibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umiibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umiibig. Kainin ang pagmasdan ng ganyang
tanawin na Diyos ang pinupuri natin. O ako'y masaya pagkasama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Kainin ang pagmasdan ng ganyang tanawin na Diyos ang pinupuri natin. O ako'y masaya pagkasama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig. Kainin ang pagmasdan ng ganyang tanawin na Diyos ang pinupuri natin. O ako'y masaya pagkasama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig. Tanging sa Diyos ay umiibig. Tanging sa Diyos ay umiibig. Patuloy po natin awitan ng ating Panginoong Hesus. Awitin po natin ang langit. Pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay ko ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo ay dadakilain. Wala na sa iyong maihahambing. Ang awit ko iyong dinggin. Langit ang aking nadarama sa tuwing kapiling ka, at ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa iyong maihahambing. Ang awit mo'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama sa tuwing kapiling ka, at ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama sa tuwing kapiling ka, at ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa iyong maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa iyong maihahambing. Ang awit mo'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama sa tuwing kapiling ka, at ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama sa tuwing kapiling ka, at ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo
sumasamba, kapag sa'yo'y sumasamba, kapag sa'yo'y sumasamba. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Sige po, patuloy po tayong umawit at patuloy tayong lumapit sa ating Panginoong Jesus sa mga oras na ito.
Sumasa mo sa iyong pagkilos. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. At sa himig na hain, tanging dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. At sa himig na hain, tanging dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. At sa himig na hain, tanging dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila
kailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kanurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo't di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, Jesus, purihin ka, Jesus, dakila ka. Purihin ka. Yes, Lord God, we give you all back the praises, Lord God. Maraming salamat, Lord, sa pagmamahal mo sa amin, sa katapatan, Lord God, na ibinibigay mo sa amin, Lord God, despite sa mga pagkakataon, Lord God, na nahihirapan kami sumunod, palagi ka pa rin nandyan sa amin, Lord God. Maraming salamat, Lord, sa guidance na ibinibigay mo sa amin, sa mga pagpapala, Lord, na ipinagkakaloob mo sa amin, kahit na hindi kami karapat-dapat, Panginoon, pinagpapala mo pa rin kami, iniibig mo kami, Panginoon, binabantayan mo kami, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, for bringing us to your home, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Tunay nga na dakila ka at wala kang katulad, Panginoong Jesus. Marapat dapat lamang, Panginoon, na sa iyo namin ibalik ang lahat ng pinakamataas na papurit pagsamba, dahil tunay nga na wala kang katulad, nag-iisa ka lamang, O Diyos. Purihin ka, O Diyos, dakila ka. Purihin ka. Ito lamang po ang aming samo at ang aming dalangin. This all we pray in your mighty name, in Jesus' name, Amen. Sige po, ating purihin ang Panginoon ngayong umaga sa lahat ng mga bagay na ating pong nararanasan sa ating pong mga buhay, lalo na po yung ating mga tagumpay, yung mga biyaya na sa ating po'y dumarating. Purihin ka po, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Tunay po na sa iyo namin ibinabalik ang aming mga pagpupuri, pagpapasalamat, ang kapahayagan ng aming pagkilala, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin, sa iba't ibang mga bagay ng buhay. Salamat, Panginoon, sa pagbibigay mo sa amin ng panibagong taon ng buhay, kaarawan, anibersaryo, kung saan ay patuloy naming nakikita at nararanasan, Panginoon, ang iyong katapatan sa amin sa bawat panahon ng aming mga buhay. Salamat po sa kalakasan, kagalingan sa panahon ng karamdaman. Salamat dahil ikaw ang aming Jehovah Rapha,
ang Diyos na aming dakilang manggagamot. Ikaw na siyang humihipo, Panginoon, sa amin sa panahon na kami nanghihina at nanlulupaypay. Salamat, Panginoon, sa iyong mga pag-iingat sa aming mga paglalakbay. Saan man kami nanggaling, Panginoon, saan man kami pumaroon, naroon ng iyong pag-agapay, pagsama sa panahon ng aming mga paglalakbay. Salamat po sa iyong provision. Tunay mga po, Panginoon, na ikaw ang aming great provider sa aming mga buhay. Sa pagtugon mo sa mga panalangin, sa pagkakaloob mo ng aming mga prayers, Panginoon, kadalasan higit pa doon sa aming mga hinihiling at patuloy na pinapanalangin sa iyo. Salamat po, Panginoon, even in times of testings, mga trials, challenges ng buhay. We praise you, Panginoon, dahil bilang iyong mga anak, nakikita namin yung aming pagdaan sa ganitong mga karanasan ng buhay, mga aspeto ng buhay, pero higit naming nakikita yung iyong kabutihan, yung iyong kapangyarihan upang kami ay samahan, harapin at pagtagumpayan ng anumang mga challenges ng buhay. Gaano man ito kalaki, gaano man ito kabigat, Panginoon. Salamat po sa pagtatagumpay, sa mga pagsubok. Tunay pong napakabuti mo sa amin. Ano man yung nasa laman ng aming mga puso at isip na ngayon ay aming pinagpapasalamat sa iyo. Sa iyo po namin ito ipinibigay, Panginoon. At mangyari naman sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay ng iyong lingkod, iyong igawad sa iyong mga anak na ngayon nasa unahan, na nagpapasalamat ang iyo pong basbas at pagpapala. Salamat, Ate Grace. Purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan. So, yung pong paalala sa atin ngayong umaga. So, yung ating pong mga anak, pakilagay po muna sa sako. Joke lang po. Ayan. So, ngayong umaga, tayo po ay nandito upang ating patuloy na pagbulay-bulayan po ang salita ng Diyos. Tayo ay nakatapos na sa ating pong 10 linggong pagtalakay doon sa nakalipas na series na ating pong pinag-aralan, at ngayon po ay nasa panahon kami ng malayang sandali at panahon ng pagtalakay sa iba't ibang paksa ngayong umaga at sa mga susunod na linggo. Kaya hayaan niyo pong ibahagi natin sa bawat isa ang isa sa mahalagang paksa na ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga mula po sa salita ng Diyos, at ito ay may kinalaman sa isang tupa o sa nawawalang tupa, the lost sheep. No? Ito po ay yung ating paksang pag-uusapan ngayong umaga sa ating pong pagbubulay-bulay. Tayo po ay sandaling dumulog sa Panginoon at tayo manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw po ang sumama sa amin upang aming patuloy na manamnam ang iyong mga salita, ang iyong mga banal na salita, Panginoon, at patuloy po na ikaw ang Diyos na mangusap sa bawat isa sa anumang mga bagay, Panginoon, na nais mong sa amin na ipagkaloob ngayong umaga sa panahon ng aming pagbubulay-bulay. Purihin ka sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang aming dalangin. Amen. Yan. So, sa maraming mga bagay na ginamit ang Biblia, no, yung mga metaphors na ginamit all throughout sa Bible, ito ay nagdi-describe mostly sa relasyon ng Diyos sa mga tao. No? So, marami pong mga paglalarawang ginamit ang Biblia tungkol dito. At isa sa mga common thing or metaphor na ginamit ay yung shepherd at ang kanyang sheep. No? Shepherd and sheep. No? Yung pastol at ang kanyang mga tupa. No? Yun yung isa sa mga kilalang ginamit ng Panginoon na paglalarawan o ng Biblia na paglalarawan tungkol sa sabi nga ay paglalarawan ng relasyon ng Diyos sa tao. So alam natin in the book of Psalms, no, sa aklat ng mga awit, ang Haring David o si David, kahit nung siya'y pastol pa lamang, dahil siguro yun ang kanyang trabaho o yun ang kanyang bukasyon, ginamit niya ang metaphor na ito upang ilarawan ang Diyos bilang
kanyang pastol. Kaya nga sabi, di ba, sa mga awit, the Lord is my shepherd. No? The Lord is my shepherd. No, ano pong chapter sa Psalm? Ayan, chapter 23, di ba? 32 o ika-32 kapitulo. So, in Psalm o sa awit, siya inilarawan ng isang pastol. At hindi lang basta isang pastol, kundi isang good shepherd. Yan, siguro may bad shepherd. Kasi may good shepherd no? Siya ay mabuting pastol. Yun yung paglarawan ni David kay Lord, no? Sa Panginoon. He is our shepherd, or He is the good shepherd. Siya ang dakilang pastol. So, David first wrote this verse, the Lord is my shepherd. Bagamat sabi nga, yung imagery ito, ayan, dumadaan po si David, ayan, si Kuya Dave. Ayan, good morning po. So, ang bagay na ito ay hindi naman masyadong, sabi nga, ginamit, o siguro quite sometime ginamit na imagery ni Jesus sa kanyang ministeryo, bagamat ito'y binanggit niya sa kanyang sarili. No, he identified himself as the good shepherd. No, siya yung mabuting pastol. No, kapag pinag-usapan natin yung pagiging pastol, no, sa konteksto o sa siguro sa realidad o sa practicality, no, alam natin na medyo hindi maganda yung pagkilala ng ilan sa karakter ng isang sheep o ng isang tupa, no? So in relation sa pagiging pastol, no? So kapag daw pinag-usapan naman yung pagiging tupa, ang sabi ng ilan, ito raw yung isa sa mga hayop na hindi masyadong pinipili ng maraming mga tao para maglarawan sa kanila, kasi yung pagiging mahina ng isang tupa, no, yung kanyang karakter. Kaya mamaya i-discuss natin yung ibig sabihin ni pastor, no, tungkol sa tupa. Kaya nga daw sa ibang sa ibang tradisyon o sa ibang kultura, hindi nila gustong tawagin silang sheep, no, or tupa. Para kang nangiinsulto o naiinsulto, at iba yung implication nito sa isang tao, ano, pagka ginagamit yung bagay na iyon. Bagamat sabi nga, tayo ay mga Kristiyano, tayo ay inilarawan din ng salita ng Diyos sa maraming mga pagkakataon, at alam natin, isa sa pinakamatibay na paglalarawan ng Biblia sa atin ay mga tupa. Yan, yung mga flocks, yung maraming tupa, no, mga tupang magkakasama. Yan, yung kalipunan ng mga tupa. So, bagamat mahina sa iba ang kanilang pagkilala sa tupa, yung mga tupa, they are very social creatures. No, they are enjoying living in groups. Yung daw mga tupa, bagamat mahina yung kanilang parang karakter, yung mga tupa daw in reality ay mga masayahin, mga mahilig sa crowd, no? They always go sa group. Ibig sabihin, yun naman yung positive thing sa mga tupa. Yun yung positibo sa tupa. Gusto nila kasama ng marami. So kaya yung mga may small group ministries, mas nai-enjoy natin yung ministry kasi meron tayong mga kasama. No? Hindi ka lang mag-isa. Ibig sabihin, hindi kayong pastol lang, meron kang kasamang mga tupa. Nai-enjoy natin yung company ng ating mga kasama sa group. So, isang araw sa ministry ni Jesus, sa isang sinagoga, He is preaching God's Word. No? So, as usual, yung konteksto, maraming mga tao ang kasunod niya at nakikinig sa kanya. Yun naman yung lagi yung kwento. Diba? Kapag si Jesus ay may gagawin
Yan, meron siyang pupuntahan. Pupunta siya sa kabilang isla, magbabangka siya kasama ng kanyang mga apostolo, ng kanyang mga disipulo, ng kanyang mga tagasunod. Siya ay susundan din ng maraming mga tao doon sa isla na kanyang pupuntahan, no? To minister, no? Pero yung kanyang mga kasunod, bukod doon sa kanyang mga disipulo, mga ano lang yun, mga meron. Ibig sabihin, sila yung mga makikinig lang, no? Pero yun ang pakay nila, makinig, mag-benefits doon sa gagawin ni Jesus, kung ito man ay pagtuturo o kung ito man ay himala, di ba? Sila yung magbenepisyo. Kaya most of them, they are those who are needy. Yung mga merong sakit, yung mga merong mga hinahanap sa buhay, yung mga gustong matuto, yung gusto ng comfort, yung lahat ng merong mga pinagdadaanan, sila yung mga napunta kasama ng mga alagad at kasama ni Jesus saan man siya naroroon. Kaya during that time, talagang crowd ang kasama ni Jesus, no? Maraming mga tao, bukod doon sa mga tao sa lugar na kanyang pinupuntahan, yung mga tao ding sumusunod sa kanya. So sa kanyang mga ministeryo, isa sa mga bagay na kanyang tinalakay ay yung isang kwento tungkol sa isang nawawalang tupa. Yan, at yun po yung ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Gusto ko pong ating tingnan at ating buksan ang ating mga Biblia kung tayo may dala, o yung ating mga Bible apps para sa mga may Bible apps sa kanilang mga gadget, no? Wag mo lang po kayo mag-Facebook muna, mamaya na lang. Buksan natin sa Book of Luke, chapter 15, verse 4 to verse 7. Lucas chapter 15, verse 4 to verse 7. Meron din naman po dyan sa ating PowerPoint, no? At ating pong pwedeng sundan. Sabi po dyan, kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawalan ng isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba't iiwan niya ang 99 sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y matagpuan? Kapag nakita na niya ang tupa, ay masaya niya itong papasanin. No, sa verse 6, pagdating sa bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang tupa kong nawawala. At verse 7, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan kaysa sa 99 na matuwid na di nangangailangan ng magsisi. Yan. So pagpalain po tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos na ngayon ay ating pagbubulay-bulayan. So as with lahat ng kanyang talinhaga o lahat ng mga parables na ibinahagi ni Jesus sa kanyang mga pagtuturo, he always illustrates spiritual truths, yung mga spiritual na katotohanan. No, gumagamit siya ng mga talinhaga o mga kwento, mga parables para i-illustrate o para ilarawan yung mga spiritual na katotohanan sa buhay ng mga tao. So yung technique na yun o yung paraan na yun, yung prosesong iyon o kaparaanang iyon ay ginagawa niya para maabot niya maging yung mga nasa lower level na mga tao. Tandaan natin, during that time, maraming mga parang mga hindi makaabot doon sa mga naaabot na mga tagapagturo. Ibig sabihin, may mga matatalino pero meron ding mga kinapos sa edukasyon. Yung mga hindi talaga aral sa kautusan, yung hindi sila masyado doon sa mga pagtuturo ng kanilang mga magulang, o maaring sabihin natin, bagamat majority, kapag kabata ka, aaralan ka na hanggang sa ikay lumaki at nai-stick sa kanilang isip yung mga bagay na yun, pero meron pa rin mga tao na dahil sa kanilang lahi, hindi sila masyado sa kaalaman sa kautusan. So during that time,
So dahil nagmi-minister ang ating Panginoong Yesus, inaabot niya ang lahat ng mga tao at ginamit niya yung mga talinhaga para abutin ang mga tao sa kanilang mga espiritual na buhay. No? So maganda yung ginawa ng ating Panginoon at yun din yung ating ginagaya magpahanggang ngayon. No, inaabot natin ang maraming mga tao sa ating mundo, sa ating paligid, sa paraan at proseso na ating magagawa para abutin sila saan man sila naroroon. No, ano man ang kanilang kalalagayan. So, tingnan po natin ngayong umaga sa talinhaga na ating pagbubulayan, yung ilan sa mga katotohanan na gustong i-point out sa atin ng Panginoon patungkol sa nawawalang tupa. No, ano ba yung ilan sa mga katotohanan ito? Una, tandaan natin na dito ang paksa ay tungkol doon sa lost sheep. No? The sheep was lost o nawawala yung tupa. So, yun ang isa sa mga concern at yun yung pinakatampok na story. Nawawala yung tupa. So, tandaan natin, yung tupa, they have an instinctive tendency to wander. No, kaya nga sabi ni Pastor kanina, ang mga tupa, hindi yan pinipili sa ibang bansa na paglalarawan sa mga tao. Kung pipili ka ng hayop na gusto mo, pipiliin mo kunyari o siguro maging leon o maging tigre. Diba? Yun yung mga king of the jungle. Ibig sabihin matatapang. No? They can stand alone. No? They can protect themselves sa mga sa mga mababangis na bagay, kayang tumayo sa sarili. Kaya malakas, matapang. No? Kung pipili yung isang tao ng hayop na pipiliin niya yun kumpara sa tupa. Napaka-gentle kasi nung tupa. Diba? Napaka-delicate. So, sheep have an instinctive tendency to wander. Bukod sa gentle, ang tupa, meron silang tendency na mawala. No? Siguro ang tupa ay parang sa panahon natin ngayon yung mga taong lutang. Yan. Alam niyo yung lutang, yung minsan hindi alam kung saan pupunta. 'Di ba? Yung para bang siguro dahil sa very delicate yung sarili mo, hindi mo alam kung saan ka patutungo. Parang madali kang matangay ng agos, ng hangin, ng alon o ng anumang mga bagay sa buhay. So the sheep it's like that, no? Ang ginagawa lang nila, nanginginain sila ng mga damo na malalago at kapag tapos na, no, they look ahead to the next green grass, no, until the time na mawala na sila. Ganoon yung ginagawa, kain ng kain, no, hanggat may makikitang mga damo na makakain, hanggang sa hindi na nila alam kung saan sila nanggaling. Kaya siguro yung mga flax o yung mga tupa nakakulong. Meron silang may field tapos may kulungan, di ba? At they always go in crowd, in group, no? So pag in group, mas malayo yung tendency mawala. Pero alam naman natin sa mga pag-aaral natin previously, ang mga pastol ng tupa, meron silang hook, di ba? Yung meron silang bit-bit na kahoy na may pang-hook kasi may mga tendency na may isang tupang lalabas at ang gagawin ng pastol, kukunin niya nung kanyang hook. So hindi pa po ako nakakita ng maraming tupa, maraming kambing meron. Yung paglabas mo diyan sa Cavite City, di ba? Marami diyan minsan nakaharang sa kalye. Yan. Tapos hindi pa rin ako nakakita ng pastol na nagpapastol ng tupa kasi nga wala namang tupa sa atin, bihira yun. Nakakita lang ako nung nasa Bicol ako, mga bibe, malalaking mga bibe, yung mga pato, nagpapastol yung bata, teenager siya, siguro mga grade 7 or grade 8 yun kung tatantsahin. Ang dami-dami niyang alagang pato o bibe. Ano bang kaibahan nun? Basta, duck sa English. No? Marami siya. Siguro, baka almost 1,000 yun. Galing sa bukid. No? Aakit sila ng kalsada. So, yung bukid, pakalsada, parang lagpas bewang ng isang tao.
Ganun yung taas. So, aakyat yung mga bibe, dadaan sa daanan. Ang gagawin niya, basta meron siyang hawak, yun yung pinapansenyas niya, at meron din siyang pinapatunog, meron siyang signal doon sa mga pinapasol niyang hayop. No, every time na nilalabas na yun sa kanyang bibig at nagsasound yun, narinig yun ng kanyang mga pinapasol, alam kung saan pupunta. Nagtataka ako dahil andun siya sa dulo, minsan pupunta siya sa gitna, pero yung kanyang pinapastol, talagang dire-diretso sila, isang pila ng madami, no, kada linya. Basta magkakatikit sila, magkakasama sila papunta doon. Ang gagawin ng bata, kapag mayroong yung lalabas, kukunin niya. Ibig sabihin, meron siyang ginagamit para maibalik niya doon sa maraming mga duck yung kanyang alaga. So, na-amaze ako, nakatingin lang ako sa kanya habang ginagawa niya yun. Sabi ko, ang galing nung bata, di ba? Ang dami niyang napapasunod na mga duck sa kanyang pagpapastol. So, yung mga sheep o yung mga tupa ay ganoon, no? Manginginain hanggang sila ay dumating sa panahon na wala na silang makain pa, mag-wander na sila, hindi na nila alam kung saan sila babalik. No? Yun daw yung tendency ayon sa karakter ng isang tupa. No? Hanggang sa sila ay mawalay sa kalipunan o karamihan ng mga tupa. Sabi po ng Biblia, di ba, sa Isaiah 53 verse 6, tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit pinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. No? So, kapag pinag-usapan yung kalalagayang espiritual ng isang tao patungkol sa kanyang kaligtasan, ganyan yung paglalarawan ng Bible. No, sa Book of Isaiah, no, sa aklat ni Propeta Isaias, nilarawan tayo bilang mga tao na parang mga tupang naliligaw at nagkanya-kanya ng lakad. At alam natin yun, ang ibig sabihin nun, nag-wander tayo because of sin, dahil sa kasalanan, pero ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. So inako, no, sa New Testament, ang paglalarawan na dyan ng ating Panginoong Yesus ay inako na ng Diyos, ng Panginoon, ang ating kaparusahan doon sa kasalanang ating nagawa sa Kanya. So, bagamat may ganoong background ang mga tupa at ito yung naging factor kung bakit nawalay siya sa plaques, no? Hindi naman ito naging dahilan para hindi tayo maabot ng Diyos. No? Something happens the longer a sheep is away from its shepherd. No? Yan po yung isang katotohanan. Na mayroong nangyayari at mostly hindi maganda the longer na ang isang tupa ay malayo sa kanyang pastol. Para lang niyang mga magulang sa mga anak. Di ba? No? Kapag ang mga anak natin bata pa at tinuturuan nating tumayo sa kanilang sariling paa, no? Mahirap pang iwan. Bakit? Kasi pag iniwan natin, ang daming chance o malaki yung chance na sila ay makagawa ng hindi maganda o mapahamak. No? Kaya nga, lagi nating inaalala yung ating mga anak kapag tayo ay malayo sa kanila. No? Kapag halimbawa ang mga magulang ay mga OFW at walang maiiwang magulang sa mga anak at yung mga anak iiwan lamang sa guardian. No? Talagang andun yung pag-aalala ng mga magulang. Iniisip natin, ano kaya yung aking anak? Kumusta kaya siya? No? Iba pa rin kapag tayo mismo yung nakakita sa ating mga anak. Di ba? No? So, yung tupa, ganun din. Kapag siya'y malayo sa kanyang pastol, merong pwedeng mangyari sa kanya. At most of the time, yung mga pwedeng mangyari sa kanya ay yung mga bagay na hindi maganda. No, sabi po sa Matthew chapter 11 verse 28,
lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. No, kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. No, bilang ating pastol, no, si Jesus, He offers to do the same for us. No, He wants to bear yung ating mga burdens. No, gusto niyang bitbitin o dalhin yung ating mga kabigatan na hindi natin kayang dalhin most of the time. Amen po ba? No? Walang nag-i-amen, ibig sabihin magagaling tayong lahat. Di ba? Mauusay tayo, malalakas tayo. Hindi. Meron pong pagkakataon talaga na yung mga burden ng buhay, hindi po natin niyang kayang dalhin. Amen po ba? Di po ba? Umamin po kayo doon. No? Kung hindi kayo aamin, ako na lang. Yun eh. May mga pagkakataon that we cannot carry those burdens. No? At ang ating Panginoon, He offers to do na dalhin yung ating mga burdens. No? Dalhin yung ating mga burdens because He loves us. He loves you. No? Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ng Panginoon. No? So bilang ating pastol, bilang ating shepherd, mahal niya tayo at gusto niyang dalhin niya rin yung ating kabigatan sa buhay. No? At yun po yung isa sa mga similar things na nangyayari sa mga pastol at sa kanilang mga tupa. Di ba? Lagi nilang inaalala yung kanilang mga tupa. Lagi nilang gustong hindi napapahamak yung kanilang mga tupa. Bagamat may mga pagkakataon that they were those sheep or lamb that was lost, pero mahal na mahal yun nung kanyang pastol. Yun po yung truth doon. Minsan kahit na gaano katigas ang ulo nung tupa na yun, mahal pa rin yun ng pastol. Amen? No, mahal pa rin yun ng kanyang pastol. Pangalawa, the sheep was loved. No? Dito po makita natin yung pagmamahal ng pastol sa kanyang tupa. No? Because the shepherd loved that one lost lamb, he left the 99 other sheep and set out in search of the one that was lost. No? Sabi doon sa story, di ba? Ang sabi sa story, dahil yung shepherd, mahal niya yung kanyang mga tupa, that one lost lamb, mahal na mahal niya rin, iniwan niya yung 99. Mantakin niyo yun, 100, iniwan niya yung 99 para i-search yung isa. Why? Because mahal niya yung kanyang mga tupa. And that's what love does. No? Despite of anything, mahal niya ang kanyang tupa. Kaya iniwan niya yung kanyang mga alaga para hanapin at sabi nga, dalhin, ibalik yung kanyang nawalang tupa. So Jesus once described His purpose for coming into this world. Diba? Describe ng Panginoon yung dahilan, yung layunin ng kanyang pagtungo sa mundo. At ito yung sinasabi sa Luke chapter 19 verse 10. Sabi diyan, ang anak ng tao'y naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. No? That is one of His great purpose. No? Para hanapin at iligtas ang naligaw. So, even kahit na hindi katulad ng sinasabi ng ating Panginoon, no, or maaaring sabihin natin parang kasabihan lang siguro yan, but still mahal tayo ng Diyos, mahal tayo ng Panginoon, kaya yun yung naging dahilan ng kanyang pagtungo dito sa ating mundo. No? So mahal tayo ng Panginoon, kaya kahit anong mangyari, kahit dumating yung pagkakataon na tayo ay mawalay sa kalipunan o karamihan ng kanyang mga tupa, hahanapin niya tayo para ibalik dahil mahal niya tayo. Ayaw niya tayong mapahamak. And lastly, mulas na ba yan? The sheep was celebrated. The sheep was celebrated. O, tingnan niyo po, pinagdiwang
ang tupa. No, dito po makikita natin hindi lang inibig o iniibig o minamahal ang tupa. Dito po there was an act na i-celebrate yung tupang nawawala. In relation sa celebration, parang ito'y katulad din nung the prodigal son story, di ba? Nung yung prodigal son ay nawala, no, at nagpa siyang bumalik sa kanyang magulang bilang alipin na lang. Nung nakita siya ng kanyang ama, no, siya'y sinalubong at pinadama sa kanya yung pagmamahal at isinelebrate yung kanyang pagbabalik. Hindi bilang isang alipin, no, kundi bilang isa pa ring anak. Ibig sabihin, nandoon yung dakilang pagmamahal ng magulang sa kanyang anak. So, it was like the sheep doon sa ating story. No, the sheep was celebrated. No, tingnan po natin. Notice what happened when the shepherd found the lost lamb. He did not scold the sheep or take a whip and drive it back to the flock. No, di ba tayo minsan kapag nawala yung ating alaga, bawa yung aso, no, nakalabas ng gate kasi sabik na sabik sa labas, no, dahil laging nakakandado sa bahay. Minsan sisigawan natin yung pangalan, no, yung pangalan pa naman pangalan ng kapitbahay mo. Kala niya siya yung tinatawag mo, yung pala yung aso, di ba? Tapos minsan may tendency pa tayo pag may hawak tayong patpat, papaluin natin para bumalik siyang kusa doon sa kanyang pinanggalingan, no, sa ating bahay. So he did not scold the sheep or take a whip and drive it back to the flock. Rather, he celebrated his lost sheep. He celebrated his lost sheep. No, ano pong ibig sabihin nun? He celebrated and rejoiced over its homecoming. No, nagagalak siya na nagbalik yung kanyang nawalang tupa. Nagagalak siya na muling nakasama ng kanyang mga alagang tupa yung isang dating nilang kasama na nawala sa kalipunan ng mga tupa. Nagagalak siya, kaya ito ang nagtulak para mag-celebrate siya at ang lahat sa pagbabalik ng kanyang nawalang tupa. He celebrated and rejoiced, no, over its homecoming. No, sabi po doon sa aklat ni Lucas chapter 15 verse 6, pagdating sa bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at kapitbahay o mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang tupa kong nawawala. Makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko ang tupa kong o nakita ko na ang tupa kong nawawala. No? At doon po sa verse 7, ang sabi doon sa verse 7, no? Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan kaysa sa 99 na matuwid na di nangangailangang magsisi. Mga kapatid, hindi lang tumutukoy ang nawawalang tupa doon sa mga tupa o mga mananampalataya na nawala sa pananampalataya. Yung mga nag-wonder, maybe they wonder because they have committed sins or kasalanan. No, maybe they wondered because of certain things o baka factor sa loob ng iglesia. Halimbawa, natisod sa miyembro o kaya naman ay hindi niya nagustuhan yung ilang mga bagay na nakikita niya sa iglesia. Kaya they wonder, no, para silang mga lumilipad sa alapaap. No, mabuti pa kung nawala ka sa church pero meron kang church na napuntahan na bago mong pamilya na doon ka lumalago, doon ka tumitibay, doon ka lalong lumalapit sa Panginoon. Naalala ko tuloy si Pastor John Abuton, no? Ang sabi niya during his ministry dito sa church, no, okay lang na hanapin mo kung saan ka lalago. Kung sa palagay mo hindi ka lumalago dito sa lugar kung saan ka naroroon, baka hindi ka talaga doon nilagay ng Panginoon.
no, maaring may lugar kung saan ka lalago at lalong lalapit sa Diyos. So it pertains doon sa mga tao na alam natin minsan nawawala sa church, no, but they are not wandering, no. God is leading them to a place kung saan sila lalago sa Panginoon. Amen? No? Kung saan sila lalago sa Panginoon, kung saan sila lalago sa pananampalataya. Pero iba yung mga taong nagwa-wander because of sin. No? Merong mga pagkakataon sa plak or sa dami ng mga tupa, may mga nawawala because they enjoy the world. Amen? Diba? Nai-enjoy nila yung mundo. Mas masarap kaya na maglasing paglinggo, diba? Kesa sa church. Mas masarap kayang mamasyal sa mall kesa mag-worship kay Lord. Diba? Mas masarap kaya na i-spend ko yung aking pinaghirapan, yung aking kinita sa mga bagay na makapagpapasaya sa akin kesa doon sa nararapat at ibalik ko ang nararapat, ibalik sa Panginoon. Minsan, ganoon ang tupa. No? Nagliliwaliw, nawawala. Minsan, nagwawander because of certain things sa buhay. But still, God, no, is aiming to get back those sheep. Mahal sila ng Panginoon. Amen? No? And the Lord wants us to also love them. No? Gusto ng Panginoon na kung gaano niya kamahal yung mga tupang ito, katulad ng pagmamahal niya sa atin, yun din yung ating maging pagmamahal sa mga nawawala, sa mga naliligaw na tupa sa ating paligid. Mga kapatid, meron ka bang kilalang tupa na nawawala o naliligaw? Diba? Meron ba tayong alam o kilalang tupa o baka yung katabi mo dati nawala na at naligaw na diyan sa upuan? Maaring sila yung pinapatrabaho sa atin ng Panginoon. Diba? Maaring sila yung pinapupuntahan sa atin ng Panginoon. Maaring sila yung nais ng Diyos na dalhin natin pabalik mula sa pagkaligaw, pabalik sa ating Panginoon. Sabi po sa Luke chapter 15 verse 10, sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan. Dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan. Di ba? Ang sabi ng salita ng Diyos, hindi lang ang Panginoon, maging ang mga anghel sa langit, no, nandoon ang kagalakan kapag mayroong isang makasalanan tumalikod sa kanyang kasalanan. Kapag mayroong isang naligaw na tupa na bumalik sa Panginoon. No, sabi po sa 1 John chapter 3 verse 2, mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam natin sa pagdating ni Kristo, tayo'y magiging katulad niya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. No, mga kapatid, alam natin, maaaring may mga pagkakataon na tayo ay nagwa-wander sa buhay. No? Bagamat nandito tayo, no, hindi tayo talaga nawawala, pero pwede namang nagwa-wander tayo o naliligaw tayo sa ating buhay espiritual. No? Hindi porket wala dito, sila lang yung naliligaw. Sabi nga ng mga teacher, na hindi ko malilimutan, you are physically present, but you are mentally retarded. Yeah. Mentally absent or spiritually dead. Diba? Mga kapatid, yun at yun ang nais ng Panginoon na kanyang dalhin sa atin. No? Ibalik sa kanyang plak. Dalhin sa kanyang plak. Meron ba tayong kilalang tao na maaring sila yung pinapaministeryohan sa atin ng Panginoon na dalhin natin, ibalik natin sa Panginoon sa ating kalipunan? No? Maybe being compared to sheep is not
so bad. Sabi nga, after all. Pero sabi, being lost is no fun. No? But being loved, looked for, and celebrated makes it all worth it. No? Yung pakiramdam ng isang nawawala o nawala ay hindi maganda. No? Hindi masaya. Sabihin natin, maaring masayang mag-enjoy sa labas, maaring masayang mag-enjoy sa mundo, pero hindi talaga siya masaya. But being loved, no, yung hanapin ka, yung maramdaman mong mahal ka ng mga tao na dati mong kasama, and i-celebrate yung iyong pagbabalik, no, it makes it all worth it. No, dun lalo pinapadama ng Diyos sa atin yung kanyang pagmamahal. Ang sabi, if you're feeling spiritually lost today, you can be found. Jesus loves you and came to earth looking for you. Unlike the lost sheep, though you know the way home, trust in Jesus as the Lamb of God who died for your sins. Jesus as the Lamb of God who died for your sins. Then accept Him as the shepherd of your soul. Follow Him and He'll lead you safely home. Di ba ba? Ang challenge sa atin ngayong umaga is for us, no, to be not belong to those lost sheep. Hindi garantiya na nasa loob ka ng iglesia paglinggo para hindi ka maging lost sheep o nawawalang tupa. Hindi porket nandito tayo, hindi tayo nawawala. Baka nga mas nawawala pa tayo doon sa mga taong wala naman dito sa loob ng iglesia. Pero tandaan natin, katulad ng ating pagbubulay-bulay, no, kung merong lost sheep, no, ang sabi ng salita ng Diyos at na ating pinag-aralan, that lost sheep was loved by our God. Mahal ng Panginoon ang mga nawawalang tupa. And He celebrate yung kanilang pagbabalik sa kanyang flock. Nawa, yun yung maging laman ng puso natin, no? Na gamitin tayo ng Panginoon para hanapin yung mga nawawalang tupa at makasama natin mabalik mag-worship sa ating Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyo sa umagang ito. Salamat po sa pagkakataong ikay aming purihin, sambahin sa aming kalagitnaan kasama ng aming mga kapatid. Salamat po sa kagalakan ng pagsasama-sama. Salamat po dahil sa iyong biyaya ng pagkilo sa aming pong mga buhay. Tunay pong napakabuti mo at tapat ka sa lahat ng sandali, sa lahat ng panahon at napakadakila ng iyong pag-ibig. Salamat dahil kahit ang mga nawawalang tupa o yung iyong mga anak na nagwa-wonder, Panginoon, because of different factors, patuloy mong pinaparamdam, pinapadama ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng iyong paghahanap sa bawat isang nawawala. Nawa, Panginoon, patuloy po ng aming mga buhay ay magnais ding lalong mapalapit sa iyo at maging kasangkapan din upang mahanap mo ang mga anak mong nawawala, Panginoon. Salamat po, dakilang Ama, sa umagang ito na kami pinupuno mo ng kagalakan at salamat sa kagalakan ng pagbibigay bilang paghahanda rin namin sa panahon ng Kapaskuhan. Purihin ka po at dahiling namin, Panginoon, ang iyong pag-iingat pagsama sa aming pag-iwalay, pauwi patungo sa aming mga tahanan. Gabayan mo rin kami, Panginoon, sa aming pong buong isang linggong gawain. Ikaw po ang magpala sa bawat isa, anuman ang aming gagawin. Ikaw po ang aming maparangalan. Ito po ay aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen.
Mga pinakamamahal, naway sumaating lahat ang pagpapala ng Panginoong Kristo, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakikipisa at kaaliwan, buhat sa banal na Espiritu, mula ngayon pagpasawalang hanggan. Amen.